Pamati, nagapamantaw sa mga balita, no? Yasaklan kag sa iban man mga lugar. Nagpatawagan ko ita press con, no? Ay kaabu-abu do road crashes, traffic accidents na nagkatabo this past few days, no? Kag ang among opisina ay may mga ginpamobraman kami mga measures, no, mga proactive kag mga necessary na actions na gihimo namon kung ma-actionan naton do ang mga road crashes, no, kag may mga issue man kita with regards sa aton nga mga plaka kag iban pa nga mga issues. So kung mga pamangkot ano nasabtan nato. Sir, unahan gusto ang focus order with issues sa operator and driver sa oil tanker sa trahedya sa Orsando kag operator sa involvement sa paganti pandol. Yes. May duha ka focus orders nga ginisyu ang among opisina. Ang nag-prepare sa focus order ang among legal office sa LTO Regional Office sa Iloilo. So kahapon gin-pa-receive namon sa operator sa van na involved dito sa Pagante Andar ng Kiki na kung sa diin ng owner, operator of the said motor van na involved is the Aklan Tourist MD na diriman na nakabase sa Kalibo, no, particularly sa pundasyon o sa blessed site. So gin-pa-receive namon kagang nakabutang dito nga ginapa-explain yung operator haman hindi sanda pag i-charge sa violation na employing discourteous or employing reckless driver, no, because sa atong RA 4136 kung nag-isa ka sa lakyan na for harimaw, responsibilidad is operator nga mag-hire sa responsible driver at bukod it reckless. And then ginitawad sa 5 days nga mag-submit sa written reply. And second, with regard sa driver sa oil tanker na truck na disgrasya sa Tandon Musincon, gin-pa-receive man namon, gin-sabihan namon yung focus order kag gin-receive na so nagdungan na dito pa namon na pa-receive sa prosecutor's office because during that time ginag-estimaw. So may naman nga daywa ka abogado nga nag-advise pa ka na nag-receive those focus order. Kung nabutang sa focus order na ginapa-explain mga opisina namon na hamaan hindi pag-revoke doon ng lisensya. No, but pending sa resolution sa focus order, may mandatory na 90 days suspension sa driver's license. So gin-custody namon, ginbol namon sa kapulisan doon ng driver's license, pag gin-custody namon niya for 90 days suspension. No? And depende na kung anong resolusyon na pag-obrahon ni legal office namon sa Iloilo City. So 5 days, sir, huwag natin do response. Yes. 5 days gintawag kang period to reply sa focus order. Dahil sir nga operation kayo na PDTI, part pa, kita din papasok ang kumpanya sa LTO. Kasunod ko rin mga insidente? Yes, actually this was planned long before, no, last month pa. No, I din tawan lang din simple ng mga establishments, naging informal na isang DTI. No, and then nag-joint monitoring kami, no, sa atong helmet law
ginamanduan do DTI nga i-make ensure nanda nga ang mga establishments ay nagabaligya lamang prescribe na mga helmets. So, doon na nga mong ginubra, nag-monitor kami, no, kag napulo ka mga establishments nga nagabaligya it helmet. Doon mo na monitor, no, kag 5 kanda ay nakitaan na nag-display ang nagabaligya it non-prescribed, non-standard nga mga helmets, mga nutshell usually. Sir, from regata niyo sa company po, inaalis imong likod, road safety month, makaroon ng buwan ng Mayo, pero na-notice na no, sunod-sunod nga mga aksidente sa dalanon. Based sa aton nga statistics, ano gidro rason, sir, kung abo o makaroon dalanon nga rin nagkakatabo, sir? Based sa mga statistics, as usual, human error. So, major factor, major cause of road crashes sa Aklan. Not only in Aklan, but in the whole of Region 6 and the whole of the Philippines. Human error. That's why ang among opisina nag-focus kami sa driver's education. Mga mo na among gina-focus kag ang pagka-stricto nga pag-awit lisensya sa aton nga mga drivers. So kung ato yung tanawon, so somewhat ako personal na concern nga yung opinion is parang kulang sa road discipline at the same time road courtesy, di ba natin yung mga motorista, sir? Yes. Most ng mga traffic accidents sa bihay reckless driving. No? May mga factors man nga mga nag-drive nakainom nga mga hilom, but usually reckless driving. It's either wala nagasunod sa atong nga batas trapiko, wala nagasunod sa mga right of way, wala nagasunod sa atong nga mga speed limits. Balikan ko lang, engineer, sa mga helmet. So ano ka pag-aubrahon sa mga wala nagabaligyan standard o kung quality standard yung mga helmet? As per DTI, no, ang mga ginobra kaina ay monitoring lang. So, tanan nga establishments nga naga-display it non-standard na prescribed nga mga helmet ay gin-pull out it DTI. No, kagin advice sa nga hindi i-display, hindi balik sa stante, hindi na pag-ibaligya. Otherwise, ay kung mag-monitoring sanda, no, nga mga surprise monitoring na kag may makita, that is the time na iga-penalize na ila. Warning, warning pala na ila. Sir, Arvin Diwakiyap, sir, bali, bigam sir, sa sabi pang vlogger, bali nga yung dagang mag-focus of them sa kamo sa update, sir? Si Boy Kayak, okay. Si Boy Kayak, no, si Jimmy Catarata, ay isyuhan nato ni Chiokus order kag makaroon ng gito nagabuha do resolusyon nga pirmado ang regional director daw nga si Boy Kayak ay ginapamultahan 3,000 pesos for driving without a valid driver's license. No, kag ginapamultahan man 2,000 pesos for reckless driving. No, kag ang ikatatlo ay disqualified from being granted a driver's license and driving a motor vehicle. Tugod hambanon, ginabawal imaw nga mag-drive in any kind of motor vehicle. So nag-coordinate na kami sa Provincial Police Office daw nga kung makita si Boy Kayak nga nag-drive motorcycle or top-down na or any kind of vehicle, no, i-aristo nang kami sa yung mga pilot kaso. No, kung makita man sa nga mga vlogs nga nag-drive motorcycle or top-down or any kind of motor vehicle, ay pwede man namon ma-file ng kaso gamit
nga ebidensya doon ng mga videos. Okay. Paano kung hindi makabayad penalty? Check. So, isuan lang naman ticket. No? Isuan naman it temporary operator's permit. So, kung hindi man makabayad, at least naka-recorded lang. Eh, hindi man natin mapersa na atunan sa ng balay, kag-isok tunggin. No, amo lang ay kikita namon kag may resolusyon lang na may pagbabayaran ni Mao na fine niya sa LTO. O sir, sa pagsulilan ninyo sir, may remorse na sa iyang part sir? Yes. Just yesterday, no, nagtawag ka kon, no, bisan ako gani, tao man na kita, nga naluoy man, kaya na nga may source of income na nag-libo dito isda. No? Dati ay tour guide sa Boracay, no, nagakayak, nagapang-picture, pero pag uli na nasa San Isidro Bahay, nag-libo ng mga isda. And then, part-time job na pag-vlog. Hindi ako din ka na, kung amatay nakakakuha man mga daabot man 10,000 to 15,000 do monthly na sa mga vlogs na. So, nagapangayon it pasaylo, no, pag kung pwede mga ma-isyuhan it driver's license. Okay, kung ako lang, kung naluya ko, pwede man punta, pero anang issue ay nakaabot sa regional office, anang kasikatan ay nakaabot sa national level. So, then recommend it opisina naman sa central office and din pa naogan it resolution sa mga regional director na i-disqualify sa pagbulit lisensya at ang anang pangalan ay gina-placed on alarm status. Blacklisted. Matambalon, bisan magkanto pa yung mga sa Antique, sa Iloilo, o sa Manila, o sa Mindanao nga magbulit lisensya, blacklisted yung mga sa LTO, hindi na pwede makabulit lisensya. May chance sir mo appeal sa sir? Reverse din sir? May chance? I'm not sure about the legality, no? Pero daya nga order ay haling sa regional office. Siguro kung gusto na nang mag-appeal sa central office, may chance siguro na kapamatihan na assistant secretary. But I don't know. Kay ang order mismo is from central office na hindi qualified sa pag-work lisensya. Sir, sa order din sa Washington Liwat nito, no? Ay ano po maging big deal sa inyong mga part ay pagseryoso, halimbawa sa dashcam yung mga bata kita hindi excuse buyog ng mga rason sa aksidente. Kailangan dashcam tapos may sa driver pag-release mo ng photo. Anong possibility ka rin? Well, that is for the lawmakers to make. No, kami abi sa among nga level nag-implement lang kami. Pero kung for hire to union, kay may LTFRB may receive nga aside from speed limiter, may ginabutang na spam. No? Pero kung private, hindi natin ma-obligat do companies kag mga owners nga butangan nanda. No? As of now, wapat policy na gina-require it dashcam do mga private na mga trucks. So, wala plano abin nga ginawa pa para sa inyo magtapila sa banda at mismo sa office niyo. Well, pwede naman ma-recommend Okay. as very good nga suggestion. But na ma-recommend natin sa higher authorities o sa among regional office, then ma-recommend man sa among director, sa assistant secretary, and maybe maka-override policy with regards sa motion. Sir, from XFM Kalibo Clarity at sir, regarding kay Boy Kaya, kasi penalty, no? If ever nga, makita ni Mao, even sa mga vlogs nga nag-drive it, motor, o kung ano man yung vehiculo, kagatawan penalty. Kung pauman-uman, sir, nga, pag-himuuna na, pwede mo makulong? Yes, bisan kay isa lang, no? Bisan anyone driving without driver's license has penal provisions. So kung
file na mo kaso bisan nag-drive lang nga nadapan na mo nga white lisensya, pwede na mo immediately ma-detain, pwede na mo ma-restro ang ma-file na ng kaso. Driving without a driver's license as penal provision, kag nasa 30 days mo lang imprisonment nun. No? 30 days lang, pero siyempre ay nag-record na convicted mo. Sir, di ka to sir, sa may oil tanker, singit ko lang pagid. May, ano sir, pwede nga, may pananagutan na biman na liabilities do employer kasi wa itril karelyebo dato nga driver sa datong oil tanker sir, wa magkarelyebo from Iloilo, vice versa no sa Aklan, pwede sir man panabatro employer. Wako idea no, ay sa amo na administrative case. Ay kung sa liability operator, that is a civil case already. So depende sa korte ay pagkasayod na ako na nag-file complaint, nag-file kaso ng mga biktima. So, depende sa korte kung may liability do operator. Civil liability. Ano ang kaso dahil sa rape pasaka kay Boy Kayat in kaso na maaari mo manakapan niya? Driving without a driver's license. Dahil do yun, violation of RA 4136, section 56A, do yun ang violation. Then driving without a driver's license ay kaso doon. Kahit pero ako lang, no? Parte sa mga kontrobersyal na kaka. Damo bigyan na mo, sa sumo ang mga plate nila, lagi ako marinis. Yes. Dinagpo na. Yes. Ano ang status nila? Okay, first, sa aton nga mga plates sa mga tricycle for hire. It is available now, no tanan. May timetable na gintaw ang Assistant Secretary nga by the end of June, dapat tanan nga mga tricycle sa Daladon ay may plaka. So kita iya sa Kalibo, kita iya sa Aklan, sige das na ato nga panungod ng plaka. No, so this time nakapanukod na kami nasa 2,500 na mga plaka. So sa akong record, from Batan, Altabas, no, hasta sa Makato, no, including Leso, ay may record kita na 3,500 ng mga tricycles. So 2,500. So mga nasa 1,000 pa do at nakaya. Mga time frame kita, bago kita mag-implementary no temporary plate niya palisi. Natanan niya may no temporary lakon. Yes, may time frame. Actually, ang ako nga time frame, nagtawag ko time frame niya sa nasa sakupan ako, no, niya sa LTO Kalibo District Office na natapos na, no, na until May 19. Actually, kahapon nag-sample kami nga panakop, no, kay as early as April, nag-umpisa na ako pang distribute mga plaka. No, ginpatawag na ako ng mga Federation President sa mga tricycle na available na ang ilang mga plaka. Nag-outreach ako, nagkato ako dito sa Blesay, nagkato sa Numancia, sa Banga, sa Makato, no, Banwa, nagpang-distribute ako. Bisan sa terminal, nagkato ako nagpalapit sa mga tricycles naton. So, ay dahilan na wapagyapon sa plaka. No, open daw mo na kusina, as many as 100 to 200 ginakita na mo sa daily. So, may rason. No, kahapon nag-operation kami, pero medyo mamuhot ako eh. No, medyo mamuhot akong ilong. So, request na ako ng munisipyo na nagpangayaw ko yung assistance sa aton nga mga CAP. No? So, tanan nga mga plaka ng mga tricycle, ginpatikita na akong sa CAP. Municipal ordinance lang. Agod nga may sutlan na nga pinagpay. 2.5 doon plaka. 2.5. Okay. So, I don't know kung iba na na isang plaka nga what uniform, may gina-uniform pa ginanda, agod nga may isot-isot pa gin. No, ay kung sa LTOB, nasa 5,000 doon plaka. So, siguro mga ilang ako buligman sa inyo na
i-disseminate pagid sa mga plaka na mag-atuya sa mga kusina bago makakuha yung plaka sa for hire na bicycle. Ano ang private vehicle kag motorcycle, sir? Okay. The private vehicles no for wheels available ang tanan nga mga plaka. No, pag rehistro nanda 30 days, 15 days, pagwasan da nga siya automatic may plaka doon mga for wheels. No, ang madugo is motorcycles. No, from 2014 as until today, no, 2025. No, ang mga plaka is already available naman. 2014 to 2017, available ng mga plaka sa LTO Regional Office ng Bohol. Okay. So, ginabol na dito. 2018 to 2024 and early months of this year, 2025, ay sa dealer ginabol. So, i-follow up nanda sa ato ng mga riders at mga plaka sa dealers. No? Pero, ang akong lang nga concern na yan ay example lang namin na ikaw may motor. Sa kaplaka lang yung mumulon. So, pilang magastos mo mag-trip sa ilo. Okay? So, ako every time na mag-meeting kami, gina-fight out ko kita na issuance of plates, dapat ay i-delegate ka mo sa system office. Parang pagkaklan, iya sa aklan ng Bohol. Tagang case ang hindi man Bohol. No, but I don't know kung may mga Request ka, sir? meeting, during the meetings, inaano namon. No? Pero nga ako nagsubong ang ginobra, kahapon, nagpatawag ako sa meeting sa mga motorcycle club presidents. So, nasa 50 ang mga clubs kung nag-attend hapon ng mga representatives. The objective sa akong naging patawag ay first plate issuance. So, tipo nun ako nanda nga mga CR, no, i-request na ako nga mga CR naging pang-request na ako mga plaka ay daluniya abog na mapang-distribute na ako. So, bisan magamay lang ang mga bagay, mga mata-mata naton. Because may timeline man nga gitao ang Assistant Secretary. No, by end of September of this year, maka-distribute ang mga plaka. But, medyo malisod, no? Because nationwide na record namon ay 11 million na plaka. No, kagang available na plates sa regional office as of last month namin yung meeting ay nasa 170,000. So, 170,000. So, hindi namon na ma-distribute tanan in a short period of time. So, ginahamat-amat lang yun namon. So, hopefully, ang sure lang gid, no, na as of this time, no, nasa 7 million na ang na-print na fabricate nga mga motorcycle plates. So, may na 24/7 ang pagbubra sa ating plate plan sa central office. May 4 million pa na pag-aubrahon ng mga plaka. No, hopefully, by end of this year, matapos na ito. Sir, kumusta po sa breath analyzer? Buhay na lang actually na ito. Balik-balik mo interview mo, no? Sa milog sa mga nakita ka na medyo awareness dugang sa mga riders nga na aksidente. Kumusta sir status ka? For update man, ng mga nakasuhan na, ng mga drivers nga na aksidente or uwa sa checkpoint natin, pamatudaan na under the information vehicle using our breath analyzer. Tumiguna na. Ang akon nga mga breath analyzer, no? Sorry to say, sa regional office pa lang available. May ginagamit sila dito. No, but here in Aklan, wala pa may na-issue katumiya. No, and sa mga nakasuhan, no, 3 years ago, no, may akon pang nag-implement kita anti-driving, no, may napulog kita na kasuhan. No?
So, sa nakasuhan naton, if I'm not mistaken, may na apat na Sige, sir. plead guilty, no? And then, may anong nga na-dismiss. Now, sa mga na-dismiss, ang decision ng isang judge ay kulang kami sa probable cause. So, dapat kami kung ang isa ka driver na hilong, once nga i-undergo mo sa ginatawag na kabahol, magaling mo po balatong, no? May nabalatong lang gid kabahol nga daw, so hindi gid pwede. Criminal case din. Yes, that is a Yan criminal. sa bunda. Yes. Bisan morally convinced na ang officer nga at the time, ha? Yes. Yes. Okay. Paano pa rin policy natin sa mga electronic vehicles? Electronic vehicles or ano yan na electric bikes. Okay. So that is electric bikes. Baka mo nang ginahambal na mo nga ang kanang privilege sa ila. No? Kay Electric. one time na ni nag-operation kami, may naglabay nga naka-electric bike, naka-one hand, naka-44 pa. So, hindi naman pwede madako because those vehicles are non-registrable. So, kung ang non-registrable nga vehicle are not required registrations, they are not required to have a driver's license. Of course, they are not required to wear standard helmet. Pero sa highway, Yes. Public roads, bisa lang. Yes. Bisan public roads. isa Because, highway siya. yes, kami sa LTO. But, the local government and the police can. Especially kung may andang local ordinance. Because, ang aton nga LGU, no, has gitawan sanday power to regulate the use of the road. So kung may andang ordinansa na daya ng mga electric bikes, bawal sa highway. Daya ng electric bikes ay dapat sa diri lang ng mga dalan sila pwede. So pwede ma-enforce sa naton ng mga pulis. Ang ginagamit na sa pangbiyahe Ang electric bike, silwilo, ginagamit. Yes, ginagamit nila. So, ang counterpart sila, they are considered as tricycles or pedicabs. No? Dati yung pedicabs, yung tricycle, binasikadan eh. Gusto kong pati natin yung mga tricycle drivers. Wala sa jurisdiction yung mga sikas. Yes, wala na kami. Na only motor vehicles na ginarehistro. Sa musikat ako sir, sa importante siguro, pero di man namin sa aksidente, ang doon ako maka-explain sa inyong apartment o ang ginasulit doon na civil liability. Kung halimbawa ang nabubuan pa tayo, wala siya lisensya, kumpleto siya sa violation, ang nakabunggo na isang kumpleto pa, daw obligado sa mga bagay because of the so-called civil liability. Mak-explain na siya sa NTO. Ma-explain siguro sa namon nga legal officer. No? Kay abogado sila. No, ako bisan na sa ka-unit sa LLB na wala na po nakakuha. So kasi siya lang no? When it comes to that legal matters, hindi po masabat. Sige sir. Engineer, ano ang update sa Subong sa kung magbakal mo sa second hand ng motor o salakyan? Daw ba yung amend ni sa mga presidente, no? Ang pagparisto sa ito. Ano ang update sa ito? Yes. Now just recently, no, may ginpagawa ang mga assistant secretary nga hindi anay pag-implement, no, hindi yung all in abeyance ang implementation, kag ang pag-penalize sa mga late naging pang-transfer. As of now, pa lang man ang order. All in abeyance ang status quo. Chief, ako nga pangutana pati sa yung traffic light sa barangay Tigayon, sa crossing Tigayon. So, ano ko update ka? Well, nagdadala makaroon. yes. Now, inauguration, kaging turnover sa LGU Kalibot o traffic light via sa crossing Tigayon. No? And maintenance is responsibility na sa LGU Kalibot. But
isang nasaman, no, na nag-malfunction, it is still under warranty. So, dapat hindi na repair pa with contractor. So, I already give the contacts sa contractor no sa engineering office sa atong munisipyo, under the office of Engineer Mardulo. And wala na akong update kung ano kailangan inistoryahan sa contractor because last time na pagkasayod na ako ay nagtawid schedule to contractor na ato na nanda for repair. Ay ang saman is anang electrical connections. No, kaya nag-trip off to circuit breaker every time na i-on-mount. So, most probably may mga short circuits or problema sa linya, that's why nga nag-trip off. So, kinahanglan yung electrician na mag-check. Sir, gugang lang natin sir, no? Sa kahapon, may nagpaabot sa aming nakalatapan sa Paper Musical Value, sir, na may mga motorsiklo sa bahay ita banga paadto yung ibagaw na puno-puno o nauwa sa dait mga ginasuksok na helicopter sa following sa incident ito na misgrasya sa may mangga Turalpan. So, may nagpapang concern na yung na may mga minors, about the minors na nag-iwalapit motorsiklo, nauwa even is license. Ang kaman naman ng mga motorsiklo man sir na tig-up-up, tig-limaro agad sa kaya. Ano ba yung mga aksyon daw sa agad sa ibang application? Well, doon yung challenge sa amon, no? Kay kung mga malayo na nga mga lugar, no? Because we are undermanned, no? Hindi naman kalpungan tanan, no? Ay ang amon namin ng mga enforcer kung alas 8 sa agahon na Las City, nag-enforcer kami. Paggamot alas 9, evaluator naman, no? Gamot ay tasking kami. So nag-coordinate na kami sa mga aton nga mga kapulisan, no, sa pag-monitor sa mga malayo na mga lugar, no. Kada nga man nga mga ginaobra is nag-outreach kami, nagkakanda kami free theoretical driving course, seminars sa mga kabalyuhanan, no. Just last month dito kami sa Barangay Ugsod sa Banga. Nag-seminar kami, nagtawag libreng certificates, agad nga makaprocess ang light lisensya nanda. So, yun na nga mong dinobra na malisensyahan sa nila. But when it comes sa enforcement, so, muna kasunod din na malapad na biyang land na area, no, pag dosi lang ginanakan kung mga personal complement iya. So, hindi na ito ma-compromise ang ato ng mga transacting public iya sa kusina na kung 24/7 o dito kami karni sa field, sa buwa na hindi kami makabalik lagi iya sa kusina. Mensahe, sir. Mensahe. Sa aton nga mga motorista, no, magsunod lang din kita permis sa aton mga batas trapiko because mapalayo kita sa mga disgrasya, no, kung ginasunod natin ang mga batas trapiko natin, no, kag sa makaroon ng panyimpo, no, under sa akong HPIA. Every time na may mga madisgrasya, no, automatic tawan na mo nitsyo o order kang isuspend yung lisensya at mga involved na mga drivers. No, pero kung mapamatudan na request dito mo, kag may salagi, ay may tendency nga ma-revoke yung lisensya. So ang order sa amon, alin sa amon assistant secretary is lipyuhan ang mundo dalanon sa mga reckless, arrogant nga mga drivers. No, do yung mga involved sa mga road rages, so lipyuhan natin doon. Doon nga
masecure nato ng safety sa atong mga motorista na mga responsable ng mga drivers. Thank you, sir.